2 taon na ang nakalipas simula nang ibinida sa 18th Cinemalaya Independent Film Festival ang short film na Black Rainbow. Kung hindi niyo pa ito napapanood, kwento ito ng 12 taong gulang na si Ethan, isang batang Aita na nangangarap na makapag-aral upang matutong magbasa. Gusto niya kasi sanang maunawaan ang mga legal na dokumentong natatanggap ng kanilang maliit na komunidad kung saan nakasulat ang dahilan kung bakit sila pinipilit na isuko ang kanilang lupang minana't kinalakhan. Ngayon, isipin naman ninyo kung ilang Ethan ba ang nag-aasam na matuto at makaunawa ng wikang hindi naman nila ginagamit sa loob at labas ng kanilang tahanan, tulad ng Ingles, dahil sa samot-saring dahilan, gaya na lang ng kay Ethan. Ngunit, lilinawin ko lang na hindi ito usapin ng kung paano natin matututuhang mag-Ingles. Bagkus usapin ito kung gaano kahalaga at mapagpalaya ang paggamit ng wikang Filipino para sa lahat ng Pilipino. At kapag sinabi kong lahat ng Pilipino, kasama rito ang ating mga katutubo, marginalisado, mag-aaral at mga manggagawa, sa kanayunan man o sa kalunsuran. Ako si Mark Francisco at nandito ako ngayon para bigyan kayo ng maliit na piraso ng realidad bilang patunay na ang pambansang wikang Filipino ay tunay na mapagpalaya. Sa usaping lingwistika, ang wikang Filipino ay isang lingua franca, ang wikang ginagamit ng mga tao mula sa iba't ibang grupong etnolingwistiko. Kung sa Pilipinas, ang wikang Filipino ay kilala at ginagamit na mula sa isla ng Batanes hanggang sa isla ng Tawi-Tawi. Ayon mismo ito sa dating Pangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Virgilio Almario. Ang wikang Filipino ang ginagamit sa pakikipagkomunikasyon sa mga kalye, palengke, simbahan, ospital, at paaralan sa mas nakararaming lugar dito sa Pilipinas. Ilang delivery riders na ba ang nagtanong ng eksaktong lokasyon gamit ang wikang Ingles? At ilang tambay naman ang nagturo ng direksyon gamit ang wikang ito? Malamang sa malamang, pareho silang mahihirapang magkaintindihan. Pansin din ba ninyo kung paano ipinapaliwanag ng mga doktor ang hindi maunawa ang mga terminolohiya sa larangang medikal para lang maintindihan ito ng ordinaryong Pilipino? At isipin na lang ninyo kung ilang reklamo pa ang matatanggap ng barangay kung Ingles ang wikang kailangan mo para maglabas ng hinaing. Baka imbes na magsumbong ay hindi na lang. Patunay ito na ang wikang Filipino ang komportable at epektibong medium ng komunikasyon sa bansa kung saan ang bawat Pilipino ay mabilis at tiyak na nagkakaunawaan. Ngunit iba ito sa kwento ni Ethan. Sa katunayan, maraming mukha ang kwento ni Ethan. Hindi lang ito tungkol sa mga Pilipinong pinaaalis sa kanilang lupa at tahanan sa hindi malamang dahilan dahil ang mga legal na dokumento ay nakasulat sa wikang Ingles. Tungkol din ito sa libu-libong manggagawang hikahos sa pagkuha at pagsasagot sa mga requirements na nakasulat sa Ingles. Pero bandang huli, hindi rin natanggap sa job interview dahil hirap sa pag-Ingles. At malamang, tungkol din ito sa kabataang Pilipinong walang tapang na sumubok na magbasa, magsulat at magsalita dahil kailangan mag-Ingles. Marahil ay nasa isip ninyo na malamang bunga ito ng globalisasyon at ng pagiging dinamiko ng ating wika at wala na tayong magagawa pa roon. Ika ni Almario, tunay na progresibo at nagbabago ang wika. Hindi masama na nagkakaroon tayo ng mga bagong bokabularyo gaya ng mga salita mula sa Ingles. Ang masama ay ang pangingibabaw ng wikang ito ng higit sa ating mga wikang katutubo na siyang pinakalayunin sana ng pagiging dinamiko ng wikang Filipino. O baka naman iniisip ninyo na kasalanan na ito ng kapwa natin Pilipino na bakit hindi na lang sila mag-aral ng Ingles para maunawaan ang dapat maunawaan? Kung tatanungin mo ang mga kagaya ni Mang Remedyo, isang katutubo mula sa Tarlac, base sa usapan nila sa nagtrending na Facebook post ng isang netizen na mas pipiliin na lang nilang maghanap buhay kaysa mag-aral. Bilang isang ordinaryong Pilipino, ano na lang ang gagawin ko upang hindi mabaon sa limot ang dagok na kinakaharap ng mga Pilipino sa usaping wika? Pagyabungin ang paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng patuloy na paggamit nito sa araw-araw nating pakikipagkapwa-tao, saan man tayong sulok ng Pilipinas at maging anuman ang antas ng ating pamumuhay. Sa pamamagitan nito, mas lumalawak ang kamalayan natin sa kung papaano natin mapapaunlad ang wikang Filipino ayon sa pangailangan ng bawat henerasyon sa paglipas ng panahon. Isipin na lang ninyo kung ano ang magiging bunga ng paggamit natin ng wikang Filipino sa mga artikulo, legal na dokumento, job interview,
sa pagtuturo higit lalo sa elementarya at sa iba pang kagaya nito. Hindi ba't walang sagabal, malaya? Bilang pagtatapos, ang wikang Filipino ay ang kaluluwa ng ating pagka-Pilipino, salamin ng ating kultura, tradisyon at kaugalian. Kaya naman, palagi nating gamitin ang wikang Filipino, ang wikang mapagpalaya. Hanggang sa muli, maraming salamat po.